Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome po sa Batang Maynila Toits. Pag-usapan natin, ito pong nasa ating screen. Ang nakikita niyo mga kababayan ay litrato po ni Dennis Cornejo mga kababayan. Alright, dito po sa kaliwa sa ating screen si Cornejo Dennis Milinet E. Vargas. Ayan po yung kanyang unang mugshot nung siya po ay inakusahan ng serious illegal detention, CC, criminal case number 153705-TG, May 5, 2014. At ngayon mga kababayan, sila po ay nahatulan na ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Ito po yung bago niyang mugshot. Ayan mga kababayan, nakakulay orange po siya na t-shirt. At ayan po, nakasulat Cornejo Dennis E. Milinet C224P172. Ito po alam ko numero na po ito bilang inmate. Number niya po ng inmate number C224P172. Hindi na po yan yung criminal case number. Ayun na po ang pagkakaalam ko Hindi lang po ako sigurado pero kapag kasi po kayo ay nahatulan na, magkakaroon na po kayo ng number, inmate number. Ayan po, May 2, 2024 yan mga kababayan. So kung titingnan ninyo, medyo malayo po yung yung itsura nilang dalawa. Di ba malayo po na itsura Kaya, marami po sa ating mga kababayan ang nagdududa po dito sa nangyaring mugshots. Kasi nga parang malayo layo na mukha ni Dennis. Kasi dito medyo payat siya. Siyempre, malay nyo, tumaba na siya. Hindi natin alam. Tapos dito naman, ayan, kasi may takip yung mata So, siguro malaki yung difference sa itsura ng tao. Kapag may takip yung mata, naka-blurred yung mata. Ayan mga kababayan, sabi, the mugshots of model Dennis Cornejo taken 10 years apart. So 10 taon ang nakalipas. So ang difference po ng dalawang picture ay 10 years. On the left, isang mugshot taken on May 5, 2014. Habang ito naman kanyang right, yung nasa right is our latest mugshot taken on May 2, 2024. Dennis was found guilty of serious illegal detention for ransom and sentenced to lifetime imprisonment. So ang picture po ito ay courtesy of Bureau of Corrections. So kinuna na po ito diyan po sa sa Correctional Institution for Women. Okay? Hindi po siya nakasulat po dito Bureau of Corrections kasi under po ng Bureau of Corrections ang Correctional Institution for Women. Yung Bilibid po, yung mga lalaki, dito naman po sa Correctional Institution for Women, dito naman po kinukulong ang mga sentensyadong mga babae. Alright, so ito mga kababayan, ito yung paliwanag kung bakit parang magkaiba. Ang dami nga nagsasabi para hindi ata ito si Dennis Cornejo. Tingnan nyo kasi medyo malayo. Di ba? Ito guys, ito yung paliwanag. Kasi marami nagdududa Ito, base dito sa report ng PEP na Kabilangguna, si Dennis Cornejo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Inilabas na rin ng Bureau of Corrections ang kanyang mugshot. Ayan mga kababayan. Pero may mga nagdududang baka hindi si Dennis ang babaeng nasa mugshot na inilabas ng Bucor dahil iba umano ang itsura nito. O yan nga yun, mga kababayan. Ayan pong nasa ating screen. Ito naman yung paliwanag guys. Pero malaki ang posibilidad na nagbago ang itsura niya dahil wala lang siyang makeup sa mugshot. So, kinunan tong picture, wala pong makeup. Alright. Bukod dito, kahit tinakpan ng mga mata niya sa inilabas na mugshot, mababanag sa mukha ni Dennis ang matinding pagod na nararamdaman dahil sa masaklap na nangyari sa kanyang buhay.
ano yan, pwede natin yung maintindihan. Kumbaga, understandable. Kasi mga kababayan, alam niyo kapag ikaw ay nahatulan at ikaw ay makukulong, ako, parang binagsakan ka po ng langit eh. Diba? Grabe yung mga ginagawa mo dati, hindi mo na magagawa. At matindi pa yung yung decision ng korte, yung sentence ng korte, reclusion perpetua o lifetime imprisonment. And ang equivalent nun is 20 to 40 years, depende sa kanyang behavior dyan po sa correctional institutions for women. Pwede pa pong bumaba yung yung pag-stay niya dyan sa kulungan, depende nga po dun sa kanya magiging behavior bilang inmate. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kaya nga po Bureau of Corrections, kasi kinokorek nila itong mga nagawa ng mga inmates. Kasi may mga bagay minsan sa buhay natin na hindi natin maiwasan o talaga ng mga minsan ginawa natin, pero dumadating naman yung time na pinagsisisihan natin yung mga ating nagawa. Kaya ito pong Bureau of Corrections ay nandyan para i-rehabilitate itong mga nasintensyahan dahil nga po dun sa kanilang mga nagawa. So yan mga kababayan, siya po ngayon ay nasa Correctional Institution for Women. At kung nagdududa kayo, ayan po yung mga dahilan. Hindi po siya naka-makeup at malamang talagang haggard na haggard yung kanyang itsura. At hindi mo pwede kumpara dito sa luma kasi nga 10 years ago pa to. So medyo maganda pa, bata pa si Denise, medyo nagkaedad na. At mababanag nga yung sobrang pagod at yung masaklap na nangyari sa kanyang buhay. Naku, grabe yun mga kababayan. Makikita sa unang mugshot ni Denise, nakuha noong May 5, 2014 at sa pinakamagong mugshot niya, nakuha lamang noong May 2, 2024 na pareho ang kanyang tangkad. Okay. So parehas ba? Parehas ba yung tangkad? Tingnan na, check natin. 1.6 pero kung titingnan niya mas mataas to, siguro depende lang dun sa sa tawag dito, sa level ng camera. Pero hindi naman nagkakalayo eh. Kasi dito tumatama yung buhok niya sa 1.63, dito naman sa 1.6. So almost the same din. Kasi depende lang sa focus ng camera yan eh. So pwede nating matanggap na parehas yung height. Ano pa raw? Okay, parehas yung height. Tapos ano pa? Yung ilong at labi. Ayan. Check na natin yung ilong at labi. Okay, so parehas naman. Medyo iba lang yung labi dito. Doon sa second mugshot. Pero halos parehas yung labi. Medyo talagang medyo tumaba lang talaga siya. Siyempre, after 10 years pa naman eh. Talaga namang, sakita mo sa katawan ni Denise Cornejo na medyo nag-gain siya ng weight. So yan mga kababayan yung yung paliwanag doon sa pagkakaiba ng dalawang litrato. At kaya wala naman daw dahilan para mag-alala ang mga netizens na nagdududa. Kasi baka iniisip nila baka malakas si Denise Cornejo at ang nangyari iba yung pinakulong. Galing naman nun. Naka-ready sila na kapag nasintensyahan clone ni Denise Cornejo yung yung makukulong. Di naman siguro ganun yung nangyari. So nag-iba lang talaga itsura syempre. Grabe yung experience na ganyan na ikaw ay makukulong ng panghabang buhay. Ayon po sa PEP, marami ang nagimbal sa sinapit ni Denise, lalo na ang pamilya niya at mga kaibigan. Kaya isang araw matapos siyang hatulan ng korte ng Taguig City ng habang buhay na pagkabilanggo, kaugnay ng kasong serious illegal detention for ransom, hindi pa nagbibigay ng pahayag at reaksyon ang mga kamag-anak at tagapagtanggol ni Denise na nahihirapang tanggapin ang masakit na katotohanan.
At ito naman mga kababayan, ito si Cedric Lee, sumuko na rin po mga kababayan sa otoridad, sumuko po siya sa NBI. At ito matindi mga kababayan. Yan po. Si Cedric Lee mga kababayan ay kinuna ng mugshot at nakangiti po. Ibang klase. Marami naman dito. Kung kay Denise Cornejo, nagduda yung mga netizens. Dito naman nainis. Nainis ang mga netizens kasi naman kinunan ng mugshot etong si Cedric Lee. Tapos nakangiti. Nakangiti. Si Denise Cornejo, talagang kitang-kita mo yung pagkahagard, kaya nag-iba yung mukha, dahil sobrang na-stress. Ito matindi. Ito naman si Cedric Lee, nakangiti, mga kababayan. Nakita-kita naman natin sa ating screen. Dahil sa bisa ng warrant of arrest, Cedric Kuwa, ayan, ay kinunan ng mugshot dyan po sa NBI kasi sa NBI po siya sumuko. Ito naman hindi kinatuwa ng ilang netizens ang inilabas ng Bureau of Correction na mugshot ng businessman na si Cedric Lee. Ito naman na ikuha sa Bureau of Corrections. Nakangiti kasi ito at parang hindi apektado sa parusang habang buhay na pagkakakulong na ipinataw sa kanya matapos mapatunayang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampan ng komedyante at TV host na si Bong Navarro. Yan mga kababayan, itong kuha na to sa NBI pero inilabas lang ng Bureau of Corrections kasi hindi ko alam kung nandun na siya kasi nag-high blood ito, masang blood pressure nito ni Cedric Lee kaya hindi agad siya nadala sa Bureau of Corrections. Hindi ko lang alam kung sa mga oras na ito ay nandun na siya sa Bureau of Corrections. Hindi naman siya pwedeng i-detain sa NBI. Talagang ang detention po ikukulong po si Cedric Lee bilang inmate doon po sa Bureau of Corrections kasama yung isa niyang kasama na nauna na. Alright, so ito buisit. Naglabas ng mugshot at hindi nagustuhan ng mga tao kasi nakangiti. Ayon naman kay Cedric Lee, sila ay aapila. Aapila nila yung kanilang yung naging desisyon ng korte at tingnan natin kung ano pa yung mangyayari. So, dito naman, sa picture na ito, nakangiti pa rin si Cedric sa mga video na kuha ng iba't ibang TV news programs na sinadya siya sa National Bureau of Investigation kasi nandun nga siya matapos siyang sumuko. Yung picture niya, na kinukunan siya ng fingerprint, lagi nakangiti, smiling face si Cedric Lee mga kababayan. Yan. Ibang klase talaga to si Cedric Lee. Tapos ito nga, sinabi ko kanina, ito nga, si Cedric Lee ay hindi agad dinala sa Bureau of Corrections kasi nga tumaas yung kanyang blood pressure, high blood etong Cedric Lee. Basahin lang natin, pero tila pinagkanulo Cedric ng kanyang mataas na blood pressure na isang pahiwatig na apektado siya sa hatol ng korte. So, anong nangyari? Nakangiti siya. Pero nagmanifest yung kanyang tawag dito, yung kanyang stress sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang blood pressure. Nakangiti siya pero stress siya. Ayun nga, nakita nga doon sa kanyang blood pressure na sobrang tumaas. At nakadagdag din daw ang mainit na panahon sa stress na nararamdaman ni Cedric kaya hindi siya nakapunta sa Regional Trial Court ng Taguig City para basahan ng disposisyon at matukoy ang bilangguang pagkukulungan sa kanya. Alright? Ang sabi ng NBI Medical Legal Officer na si Dr. Joseph Cruz ang umarap sa media, sinabi nga pinaliwanag niya ito sa kalagayan ni Cedric. Ang latest vital sign is hypertensive at 180/100. Naku, mataas po yan. Tachycardiac, mabilis ang tibok ng puso, 107 beats per minute. Pero hindi raw kailangan dali sa ospital ng convicted businessman na manatili muna sa NBI office dahil sarado ang korte ng Taguig tuwing Sabado at Linggo. Alright, so yan mga kababayan. Okay. So yan yung update natin dito po sa kaso ni Denise Cornejo at ni Cedric Lee. Ito pong si Denise Cornejo ay kitang-kita naman na ibang-iba na itsura niya, talagang stress na pagdudahan pa nga na hindi siya yan. Ano yung clone?
Tapos ito naman si Cedric Lee, mga kababayan, talaga namang binisit itong taong bayan dahil sa kabila ng sintensya sa kanya ng habang buhay na pagkabilanggo. Ito, yung kanyang mugshot ay nakangiti. O yan, mga kababayan. Alright, so yun lang po ang ating update at abangan natin kung ano pa ang mga susunod na kabanata. Meron pa po silang isang kasamahan na hindi pa po sumusuko. Abangan natin itong update tungkol po dyan. So, yun lang po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila TOH. Sa iba pong updates, ingat po tayong lahat. God bless po.